Hindi ka ba tamang binabayaran sa Singapore? Narito ang iyong mga karapatan bilang work permit holder. Matatag pero protective. Binabayaran ka ng employer mo ng mas mababa sa nakasaad sa kontrata mo o gumagawa sila ng mga deductions na hindi mo pinayagan o hindi dumarating ang sahod mo sa loob ng ilang linggo at hindi mo alam kung magresulta ba ito sa pagpapauwi sa iyo kung magsasalita ka. Sa Singapore, may legal kang karapatan bilang work permit holder at maaari mong ipatupad ang mga karapatang ito. Ito ang eksakto at kung paano mo ito gagamitin. Ito ang OFW Gabay, totoong impormasyon para sa mga OFW at walang paligoy-ligoy. Ang iyong tunay na mga karapatan. Sa ilalim ng batas ng Singapore, kailangang bayaran ka ng employer mo ng buo mong sahod ayon sa nakasaad sa iyong IPA letter at kontrata sa tamang oras, bawat buwan. Legal lang ang mga deductions sa mga specific na dahilan, tulad ng accommodation, pagkain, at utilities na napagkasunduan in writing bago pa man. Ang anumang deduction na wala sa kontrata mo ay illegal, kahit tawagin itong company policy ng employer mo. Kolektahin muna ang iyong patunay. Bago ka gumawa ng kahit ano, kolektahin ang IPA letter mo na nagpapakita ng napagkasunduang sahod, ang mga payslip mo bawat buwan, kahit partial, anumang mensahe mula sa employer mo tungkol sa sahod o deductions, at bank statements na nagpapakita kung ano talaga ang na-deposit. Kung walang patunay ang claim mo, ay salita mo lang laban sa kanila. Kapag kumpleto na ang iyong patunay, may specific na proseso na dapat sundin. At karamihan sa mga OFW ay gumagawa nito sa maling paraan. Ang direktang pagpunta sa agency o pagbabanta na mag-resign ay maaaring magpahina sa kaso mo. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Mag-file sa TADM. Mag-file ng claim sa TADM, ang Tripartite Alliance for Dispute Management, sa mom.gov.sg. Ang TADM ay namamagitan sa mga salary disputes sa pagitan ng manggagawa at employer at libreto. Karamihan sa mga kaso ay nare-resolba sa loob ng ilang linggo sa pamamagitan ng mediation. Kung mabigo ang mediation, maaaring i-escalate ang kaso mo sa employment claims, tribunal na may kapangyarihang mag-issue ng binding order para sa bayad. Protektado ka habang naghihintay ng resulta. Ang pag-file ng TADM claim ay hindi otomatikong nagka-cancel ng work permit mo at legal na hindi ka pwedeng tanggapin ng employer mo dahil lang sa pag-file ng legitimate claim. Kung gagawin nila ito mismo ay magiging bahagi ng kaso mo. Pinapayagan ka ring humingi ng transfer sa bagong employer habang pinoproseso ang claim mo sa ilalim ng ilang kondisyon. Huwag maghintay dahil may time limit. May time limit ang mga salary claim sa Singapore. Karaniwang 1 taon mula sa petsa na dapat na ibinayad ang sahod ang ibinibigay mong panahon para mag-file ng claim. Huwag maghintay. Habang mas matagal kang naghihintay, mas mahirap mabawi ang utang sa iyo. Pumunta ka sa Singapore para bumuo ng mas magandang kinabukasan, hindi para samantalahin. Alamin ang iyong mga karapatan, gamitin ito, at huwag matakot humingi ng nararapat mo ng kinita. Ito ang nagtatapos sa ating Singapore Problem Solving Series. Mag-subscribe sa OFW Gabay para sa mas maraming tapat na gabay bawat linggo.